Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng News 5. Title: Can Senator Risa slay BP Sara in 2028? Slay, S-L-A-Y. Oh, slay, English. Itagalog mo, di ba? Talunin? Slay the dragon. Patayin mo ang dragon. Slay. Use your sword. Slay the dragon. Gusto niyang tumbayin. Tudasin, talunin, gurgurin. Yun ang tanong. Can Senator Risa slay BP Sara in 2028? Ito. May statement kasi si Risa tungkol dito eh. Naniniwala si Senator Risa Hontiveros na kayang talunin ng isang united opposition si Vice President Sara Duterte sakaling tumakbo ito sa 2028 elections. If we unite, if we campaign smarter, if we listen to, hear, and act on what Filipino citizens and voters are saying, and will be saying, we can slay her. Okay. Dragon Slayer pala ito. Okay, Eagle, di ba? Si BP Sara, agila ng Davao. Eagle Slayer. We can slay her, sabi ng senadora sa forum ng Foreign Correspondent Association of the Philippines. Giit ni Hontiveros, willing siyang tumakbong pangulo kung siya ang pipiliin ng oposisyon. Ito yung post ng News 5. I-quote ko lang. Basahin ko. I believe the opposition can slay, tumbahin, tudasin, gurgurin Vice President Sara Duterte's candidature. It's only if we unite that we will have a fighting chance. Tingnan natin. People who reacted. 48,000 ang nag-react. 44,000 ang tumatawa. 3,400 ang nag-like, 994 ang nag-love. So, ilang percentage yan? Nasa 90% tumatawa kay Senator Risa. Hindi sila naniniwala. Basa tayo sa mga comments. Okay, so Gerard Guangco, sabi niya, so they finally recognize that BP is a real and legit threat. Yes. Sanrico Edsa, yes, naniniwala talaga ako kay Madam Risa na matatalo niya si BP Sara sa next election. Walang duda. 100% in her dreams. Sarcastic. Sa panaginip nyo lang po, Senator Risa, na matutumba nyo, magurgur nyo si BP Sara. Shen, Sara is living rent-free in their minds. John Paul, so you admit that you are the challenger here? Yes, siya na nga yan. Kevin Lumapas, forever in pursuit, forever sour, chasing the crown, eating dust, trying to outshine the sun. Maybe in her dreams. Frank Pangkoy, wishful thinking. If they're confident that they can defeat Sara, they would not waste their time trying to impeach her. O nga, kung talagang, gano'n lang yun eh. Sino ba yung nagsabi Senator Amy man siguro, Senator Alan Peter Cayetano. O kahit si BP Sara. Sabi niya, bakit hindi nyo na lang ako talunin sa 2028? Kung talagang confident sila, ang tunay na labanan 2028, kaya lang dahil takot sila. Kaya ngayon, kaliwat kanan ang mga impeachment case na isinasamba kay BP Sara. Dalawa nang na-file kahapon. Ang isang nag-file, Tindig Pilipinas, yung grupo ng mga dilawan.
inendorse ni Akbayan Representative Sendanya at mamamayang liberal Congresswoman Leila de Lima. Ang isang nag-file din, yung Makabayan Black. So, doon na. Let the battle begin. So, let bloodbath begins. So, first time in history na sabay mayroong impeachment complaint laban sa presidente at laban sa vice presidente. But tingin ko yung impeachment laban sa Pangulo, drama lang yun, sarsuela. Yung may nabasa akong post ni sino bang nag-post Greco Bilica man siguro na yung nagbotohan na sila kung sufficient informed ba yung impeachment complaint pinal ng Makabayan Black. Oh, si Congressman Abante nag-walk out ko no. Kaya lang, sabi nang nag-post, kapansin-pansin, nung nag-walk out, wala namang tension sa loob, nakangiti. Lahat ng nandun at saka yung nakangiti lang, tinatawanan, parang ganon. Walang tension. Para lang ipakita na galit ko no, parang part of the script. Ako rin hindi ako believe yung ginawa ni Congressman Abante na walk out. Pampaano lang yun. Optics. So, itong impeachment complaint na naisampa laban sa Pangulo, to me, it's bound to fail. Pumasa ko no. Sufficient informed. Pagdating sa substance, nako, insufficient. I tell you. Yeah, opinion ko lang yan I might be wrong. So, dyan pa lang sa Committee on Justice, dead on arrival ang mga impeachment complaint laban sa Pangulo. Kaya nga, si Auntie Claire, nagpayag siya na hindi daw nababahala ang Pangulo sa impeachment complaint laban sa kanya. Dahil wala naman daw siyang ginawang mali. Mas nag-aalala ang Pangulo sa epekto sa ekonomiya itong mga impeachment complaint na nangyayari ngayon, kaliwat kanan, Presidente and Vice Presidente. Which I agree. Lalong mawawalan ng tiwala ang mga investors, both local and foreign, itong instability na nangyari sa political situation sa bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako, libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng kanilang mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon mao na niyang matagaan og yero si Kuya. Okay, salamat kayo sa Ginoo nga nainabangan na gyud ko. Nang sin nga niabot. So si Kuya natagaan og yero. So Balay nga nangabuslot na mao ako. niyang iyang balay nang kuha na ang atop. So mao niyang hitsura sa balay ni Kuya nga buslot og tuluan na gid kaayo ang ilang kahimtang kung muulan. So gipang sapahan na lang og sako. Tungod sa di na makaya ang ulan. Kay dili na sa makaya kung ulan, sapa na lang usako. At haron tayo mamada ko kuan. Bente. At So, ikunan da. mga bulsot na gid kaayo. Kita na. So karon Kuya, pila na ni katuig ang imong balay nga bulsot naman na nanay mga tulo kung ulan. Kuan na ni siya ka tuig, 15 na ni ka tuig unya tungod sa tong kawadon. Ang sin nga akong na gamit ani so nakatong pinakanipis na gid sa tanan mo nga So, pagkakaroon. dali ra siya makuan na daot. Dali ra gyud kay nipis man. Tungod So, sa kanipis kay di man ta makakayo baga gyud nga asin. So pila na imong edad Kuya? Kuan ako karon 41 So na ko. na kay anak. Na ako'y duha ka anak kunya tanan naga-eskwela. So si Kuya. So ang imong panginabuyan Kuya, Kuan ra mag-uumara gyud so mag-uumara. So si Kuya natagaan og yero so makaatop na gid ka karon Kuya. So atop na gyud ko karon dako akong kalipay og pagpasalamat sa nagpasyugdaan nga programa. Ang atop na ako nga
naguba na gyud so Maalis siya na gyud. na. Sige, sige. Oh, so nahuman na og atop si kuya sa iyang balay, so dili na gid siya tuluan, nindot na kaayo kay nahuman na gid og atop. Daghang salamat sa grasya sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko sa akong balay. Manginaot ko nga ang nagpasyog dani nga pinagi ni nga mga hinabang, manginaot ko nga dagang pag dagan pa ang matabangan. sa dili lang diri sa among barangay, sa barangay Tagbang kundi Sige. lakip pa sa kinatibukan nga lungsod sa Takag ang ilang mga tabangan. Ah, Dagang kayo sige. salamat. Okay, sige. Salamat po.